Uulitin ko, papaloob lang ako sa topic. Kumbaga, kung anong nilabas, de-defend ko yung sarili ko. It's my right. Okay? Nag-start kasi to doon sa naglasing siya sa live and napanood nyo naman yun. May mga nasabi din siya. At napanood nyo yun, napanood ko din yun. Hindi ko na kailangang explain yun. But, nung mga time na nag-worry na ako sa kanya, may mga friends siya na chinat na ako. At tinawagan ko na din si tita. Tumawag na din ako sa kanya na gusto kong pumunta, nag-aalala ako, at pupunta ako doon. So yes po, nung gabing yun, pumunta ako sa kanila. Naabutan ko siyang tulog na, so hinayaan ko muna siya doon. And then dumating yung friend niya, dalawang friend niya nandun din yung isa niyang admin. So, ilan ba? 4 kaming nandoon, 4 kami. Tulog siya. And then ginising siya ng mga friends niya. Ayun, lasing siya. She was not okay. Hindi ko na sasabihin yung buong detalye. Basta pagkaalis ng mga friends niya, nagstay ako doon. Inalagaan ko siya. Sinamahan ko siya matulog. Magkatabi kami matulog. And then, paggising niya ng umaga, inano ko siya. Ay, nung lasing pala siya, hinilamusan ko siya. Paggising ng umaga, pinakain ko siya. Sinubuan ko siya. It's what I did. Okay? Tapos, buong araw kami magkasama. Nag-uusap kami. Nagkaroon kami ng closure. Nag-away kami. Nagbati kami. Basta, away-bati yung araw na yun. Pero ending, nagkaayos din kami. And ako din, nag-insist ako na sumama ako sa Aquaplanet. Kasi, parang, sabi ko kasi, ano ba yan? Ang tagal na natin penlano yung Aquaplanet. Parang nagpaparinig ako na gusto kong sumama sa Aquaplanet. Tapos sabi niya, ay may trabaho ka naman ng araw na yun. So, parang ang ginawa ko doon, nagdahilan ako sa management na may sakit ako. Kaya sorry guys, nagsinungaling ako sa inyo. Sinabi ko may sakit ako. Kahit sa mga friends ko, nagsinungaling ako. Sinabi ko may sakit ako kahit wala akong sakit. And sorry talaga doon kasi pinag-alala ko kayo. Wala na kasi akong maisip na dahilan. So, I'm really sorry, guys. I'm so sorry nagsinungaling ako sa inyo. And, nung saan ba ako? Sorry ako sa inyo. So, ayun. Tinanong ko siya, pwede ba akong sumama sa Aquaplanet? Sabi kong ganun sa kanya. And then, nag-isip naman siya doon. Pinag-isipan niya talaga yun. And sabi niya, oo, sa totoo lang, gusto naman talaga kitang kasama sa birthday ko, ganyan. So, nag-agree kami na sasama ako. Ang ginawa ko, umuwi muna ako ng condo. Kasi may mga regalo kasi ako. So, that's December 17, siguro, mga 10 a.m. na ako nakauwi dito. Kasi, natulog nga ako sa kanila. Kailangan ko umuwi. Hindi ko pa napapakain si Spike. And then, kailangan kong ayusin yung regalo ko. Tsaka yung damit ko kasi nga sasama na ako sa Aquaplanet. Ayun. Bumili ako ng mga regalo, nagbalot-balot ako ng mga regalo, nag-order ako ng cake, nag-order ako ng flowers. Inintay ko yon at aalis ako ng 11 p.m. dito, papuntang Malabon. Para saktong 12, nandun na ako. Sana nire-record nyo to guys, Nasaan na ba ako? Yan. Ayun. Alam niyang, nung nandito pa ako sa condo, bigla siyang nag-chat sa akin. Sabi niya, kung may bibigay kang regalo, paabot mo na lang kay mami. Sabi niya gano'n. Tapos sabi ko, diba sasama ako? Ganyan. Nag-book na ako ng ticket namin dalawa sa Aquaplanet kasi gusto ko talagang ilibre siya. Parang part of my gift na yung Aquaplanet na yun. Hindi siya nag-reply sa akin. So, still, pumunta pa rin ako. And exactly like 11:55, nandun na ako.
nagpatulong ako kay tita ko kunin yung mga regalo ko kasi ang dami ko regalo sa kanya. Nasaan na ba ako? Pumunta ako sa kanila. May dala-dala akong gift. Hindi na ako magbibigay ng iba pang detalye kasi ayoko na din pahabain pa to. Dala akong gift. Pinakita ko yung cake. Meron nakalagay doon, "Happy birthday, Aki, I love you," with 23 candles. Exactly 12 a.m. binuksan ko yun at sabi ko sa kanya, "Happy birthday." Hindi ako kumanta kasi nahihiya ako, alam niya yan. Binlow niya yung candle. And nag-happy birthday ako. Nag-surprise ako. I surprised her. Kaya, wag niyo kung inaano na parang wala akong ginawa sa birthday niya. Kasi, kahit nung kami pa, planado na ang gagawin ko. At kahit hindi na kami, tutuloy ko pa rin yun. Actually, doon ako magbe-break ng no contact sa December 18. Doon talaga ako magbe-break ng no contact. Kaso nga lang, sobrang alala ko nung nag-live siya habang lasing. Nag-break ako ng no contact at alam kong narinig niyo yun. Naabutan yun, di ba? Naabutan yun na nag-call ako. Binreak ko yung no contact kasi I was really worried. Meron ng and then ayun. Wait lang. Iniisip ko if binuksan niya yung mga gift ko. Binuksan niya yung mga gift ko isa-isa and nandun ako din. Habang binubuksan niya, nandun ako. Habang binubuksan niya, umiiyak siya kasi maybe na-appreciate niya, nagustuhan niya yung gift, umiiyak siya. And hindi ko alam ang ire-react ko kasi hindi ko alam ire-react ko, umiiyak siya eh. So sinasabi ko na lang, baka sobrang na-appreciate niya yung regalo ko. And then, after niya magbukas, nagte-thank you naman siya sa akin. Sabi niya, "Thank you, na-appreciate ko to." Pero umiiyak pa rin siya. Hanggang sa nakapag-ready na siya mag-open. And, ang sabi niya sa akin, hindi ko maramdaman yung love mo. Hindi ko maramdaman, parang mema-mema ka na lang, sabi niya sa akin. Kasi yung pagbabalot mo ng regalo, bakit ganyan? Parang hindi pinaghandaan. Parang hindi mo pinaghandaan yung birthday ko, sabi niya sa akin. Nasaktan ako doon kasi sabi niya, "Oo, nag-effort ka, pero bakit hindi ko maramdaman yung love mo sa akin?" Sabi niya sa akin ganun. And ako doon, parang pumipitik yung ulo ko kasi naglaan ako ng oras, pera, at love, at thoughts sa araw na yon, and then ganun ang marireceive ko. Para siyang backhanded compliment. Na-appreciate ko to pero bakit ganyan lang? And meron kasi akong dalawang regalo doon na galing sa affiliate ko. Camera and Jisoo Life na Ultra 2. Sabi niya, yung iba dito galing pa sa affiliate mo. Sabi niya gano'n sa akin. And I was hurt pa rin. Pero sabi niya naman, na-appreciate ko naman to. Na-appreciate ko lang. Pero hindi ko maramdaman parang may maka lang. Sabi niya gano'n. Na parang last minute ko lang siyang pinaghandaan. Parang, yun ang sinasabi niya sa akin. Last minute ko siyang sinurprise. Kasi sa totoo lang yan, ang balak ko lang naman talaga sa 18 is ipadala yon through Lalamove. Wala din akong balak magpakita. Kasi ayoko talagang i-break yung no contact. So, ganun na lang ang gagawin ko. So, hindi ko siya pinaghandaan. Nagbago ako ng plano. Nagbago yung plano ko eh. So, kailangan ko siyang pupuntahan kasi gusto ko siya mapasaya.
And then ayun, na-hurt ako doon, na-hurt ako sobra. Na-hurt ako bilang tao na nag-effort at naglaan ng time, money, na-hurt ako na ganun yung maaano ko. And still, nag-sorry ako sa kanya. Nag-sorry ako sa kanya. At sinuyo-suyo ko siya hanggang sa maging okay kami. So after niya sabihin yon, nagsusorry ako sa kanya. At still, win-win back ko pa rin siya. Win-win back ko pa rin siya. Tapos naging okay kami. Nalalambing ko na siya. Kala ko goods na kami. Ang ginawa ko, tinulungan ko siya magluto. Nagluto ako ng spaghetti. Nagluto kami ng fried chicken. Kasi, yun ang kakainin nga. Handa din niya yun. So, nagluto ako talaga. Nagluto ako para sa kanya. Sabi ko, ako na lang, magpahinga ka, magluluto ako. Kasi, suyo ko din yung birthday niya kasi, ang sinasabi ko sa kanya, syempre, ikaw ang princess ngayon, pahinga ka lang, ako na bahala dito. Ako na bahala dito, sabi ko. And then, nagkaayos kami hanggang papunta sa Aqua Planet. Sobrang okay namin, naglalambingan kami. Masaya na naman ako, okay na naman ako, okay na naman kami. And then, pagpunta namin sa Aqua Planet, sobrang goods namin. Nagbanding kami, nag-slide kami. Maya-maya, nananahimik siya. Maya-maya, na out of place na ako kasi maglalakad siya, nauuna siya sa akin, tapos ako nasa likod. Siyempre, nandun yung mga pinsan kapatid niya. Nahihiya akong ganun. Tapos, inamin naman niya sa akin. Nag-usap kami dalawa na sabi niya sa akin, hindi ako masaya sa birthday ko na to. Simula 12 a.m. pa lang, hanggang ngayon, hindi na ako masaya. Tapos sabi ko, bakit? Dahil ba sa akin? Ang sabi niya, gumanon siya. Ganon yung reaction niya. And ngayon, alam ko na noon na ako ang dahilan bakit hindi siya masaya. So, ang ginawa ko, nag-away kami. And then, sabi niya sa akin, may pinag-awayan kasi kami doon, which is sasabihin ko din dito. Ayokong nagmamalinis talaga. So, ang sasabihin ko, may sinabi niya sa akin, sabi niya, halata ka, sabi niya gano'n. Sabi ko, bakit? Ano na naman ginawa ko? Halata daw ako na sinusulyapan ko daw yung pinsan niya na si Renz. Hindi ko nga kilala kung sino yung Renz na yun. Kasi yung mga pinsan niyang lalaki, hindi ko kinakausap. Hindi nga nila ako kinakausap, hindi ko rin sila kinakausap. Tapos, merong 3 lalaki doon na siya, parang 3 lalaki na hindi naman familiar sa akin. Hindi ko talaga kilala. Hindi ko, quiet na lang sana. Hindi ko sila kilala. So, hindi ko alam kung sino yung Renz na yun. I swear to God, hindi ko alam kung sino yung Renz na yun na pinagsiselosan niya. Sabi ko, wala akong tinitigan, hindi ako sumusulyap kasi nga hindi ko kilala. Baka maybe nag-overthink siya. And then, ang ginawa ko, sinabi niya nga sa akin na hindi siya masaya. Umalis ako. Nandun pa rin ako sa Aqua Planet, pero nasa sulok ako, nagtago ako kasi nahihiya ako. Hiyang-hiya ako kasi. Hiyang-hiya ako doon. Siyempre, nandun family niya, diba? Nahihiya ako. Umalis ako. Bumalik din naman ako, sabi ko, uwi na ako. Sabi ko kay tita, uwi na po ako, ganyan. Pinigilan ako ni tita kasi nga, pinigilan niya ako si tita yun mabait si tita Pinigilan niya ako, sabi ko, sige tita, upo na lang ako dito hanggang matapos sila. And then, nakikita ko naman sila na nag-enjoy, nagtuloy pa rin sila ng activities without me. And ako, marunong naman akong makiramdam sa ganun, hiyang-hiya na ako. Nagpasundo ako sa mama ko. Sabi ko, ma, sunduin mo naman ako dito sa Aqua Planet, ganyan. And then, sinundo ako ni mama ko. Nasaktuhan na patapos na din, palabas na kami ng Aqua Planet nung dumating sila mama ko. Tapos si mama ko,
binati niya, niyakap niya. Yun, normal. Nag-introduce ko yung mama ko sa family niya. Nag-introducean kami dalawa. And pagka-uwi ko, wala na, hindi na ako kasama dun sa mga iba pang pupuntahan namin. So, dun na natatapos yung birthday issue na yan. Kasi, ayun, una sa lahat, hindi ako nag-post ng birthday niya dahil nga sa trabaho ko na nagdahilan ako. Dinahilan ko na may sakit ako. So, bakit ako magpo-post na sinabi ko may sakit ako? Sana maintindihan niyo po yun. Diba? Ayan ang birthday issue. Nanahimik ako at di ako nagsalita dahil nga yung trabaho. Kasi nagsinungaling din ako sa mga friends ko and sa management. And ano pa ba? Yun yung nangyari sa birthday.